So good morning po ulit sa lahat ng mga viewers natin ngayong umaga. Syempre, very napapanahon ulit yung pag-uusapan natin. Doon po sa mga baguhan po na gusto palang mag-alaga ng broiler. Isa po to sa pwede nyo pong panuorin para alam nyo kung gaano ba talaga karami ang mauubos na pagkain ng ating mga manok bago ibenta. Alamin muna natin kung ano ba yung mga pinapakain natin. Oo, ayan. So, umpisahan natin muna yung, syempre, yung pagpapakain kasi lalo na sa bago, ano ba yung dapat pakainin? Yes. Pwede bang pakainin ng yung sa baboy? Pwede bang pakainin yung galing doon sa broiler sa layers? So, maraming pakain kasi po na nabibili natin sa market. Pero ang broiler po is specific siya. Ito talaga yung ating dapat ipakain para mas maganda at tama yung paglaki ng ating aalagaang manok. Ano ba yung pangalan o specific feeds na dapat nating ibibigay sa sisiw hanggang sa ma-harvest natin yung ating mga manok. So according sa stage. Yes, according to stage. So tignan po natin yung ating monitor at naandyan po. So ayan, so ito yung lagi nating sinasabi, yung DOC o day old chick, yun ni 1 day old pa lang. Ayan ay ipapakain natin yung chick booster ng 1 to 14 days o 2 weeks natin sila papakainin ng chick booster. Ayan. Pagdating naman ng 15 days to 28 days, starter na po stage yan at broiler starter yung ipapakain natin. And then, pagdating po ng 29 to 42 or 45 o minsan po ay hindi pa umaabot ng 42 ay depende to sa inyong pag-aalaga, broiler finisher ang ipapakain doon sa pag-stage na ng finisher. So, napakadali po. Diyan, ang feeds natin dyan ay depende doon sa available na feeds sa inyo o yung brand. So, walang problema yung kung anong feeds na ipapakain nyo. Basta ganito po yung pangalan o yung brand na ipapakain po natin. At according doon sa age ng ating mga manok. Yung ano ba, broiler, hindi sila kagaya ng iba na may grower pa, finisher na kaagad? Yes, meron pong ganun. Pero ito yung pinakita natin, specific po dito. Pwede naman yung kung merong brand na chick booster, starter, tapos ay grower, tapos finisher. Meron ganun. So, depende po yan doon sa company o brand na inyong ipapakain. Ilan ba talaga yung feed consumption o nai-intake ng ating mga alagang manok? According doon sa sisiw pa lang sila. Ito po ay approximate po. So, pagdating po ng booster feeds, approximate, pag ang nasa brooding stage na sila, 1 to 14 days, approximate 5 to 35 grams per bird ang nakokonsume nila for 7 days. Ano po? And then, pagdating naman ng 8 to 14 days, meron silang nakakain na 36 to 65 grams per bird po yan na pagdating ng 7 days. So, makikita nyo tumataas. And then, pagdating ng growing stage, starter feeds na po yung pinakakain natin. Pag nasa stage na sila ng 15 to 21 days, approximate 70 to 90 grams per bird ang nakakain nila. And then, sa 22 to 28 days, 100 to 130 grams per bird po ang nakakain ng isang manok. And then, pagdating po ng finisher's feed yung ating pinakakain, 29 to 35 days, 140 to 160 grams per bird. And then, 36 to 42 days, 160 to 170 grams per bird. So, makikita nyo lang yung difference ko, kaunti lang. Pero, kung ito-total natin yan, medyo maraming kumain ng broiler. So, sinamarize po natin yan, makikita nyo po kung gaano. So, makikita natin, sinamarize natin sa brooding or sa booster, sa 2 weeks, nako-consume ng 475 grams per bird. So, sa buong 2 linggo, 475 grams ang kanilang nako-consume. Per bird yan, ha? Okay, pagdating naman ng starter feed sa growing stage na 15 to 28 days, approximate 1.36 kilos or 1,360 grams per bird po yan. Yan ang nakokonsume na nila. So, medyo malaki rin, no? Pagdating naman ng finisher sa growing stage naman, 29 to harvest, depende po yan. Approximate, nilagay na po natin ng 42 days yan. Approximate na 2,170 grams or 2.17 kilos ang nakukonsume nila. So,
kung ma-realize mo, ma-check natin, medyo talaga malaki silang kumain. Yan po ay more or less ha. Kasi hindi naman 42 days tayo nag-harvest, pwedeng 38. So, maliles pa yan. Pero, kinumpute lang natin na 2.70 approximate po yan. And then, ito yung laging tinatanong nila pagdating naman ng ilang ba, mag-aalaga ako ng 50 to 100 heads na manok, ilan ba yung makukonsumo ko para at least, di ba, ito makikita natin, makukompute yung kung magkano yung magagastos natin sa feeds pa lang. So, sinama-raise natin, pagdating ng chick booster, approximate ko ang manok ay nagko-consume ng 0.475 kilos per bird sa 14 days. Approximate po yan, 23.75 kilos. Chick booster ang mako-consume sa 50 heads. Pagdating naman ng starter, di ba nakalagay natin is 1,360 grams. So, kinilos na lang po natin ng 1.36 kilos per bird for 15 to 28 days. Yan po ay 14 days din. At yan ay tinimes natin doon sa 50 heads ay 68 kilos. Okay. Yung 0.75, sorry ha, for 2 weeks, itinimes natin sa 50 heads. So, pag tinimes mo yan, 23.75, ganun din po. 50 heads times 1.36, ang lalabas po nun ay 68 kilos. Pagdating ng finisher feeds, ganun din po kasi ang nakukonsume do for 2 weeks to harvest is 2.17 kilos times sa 50 heads, 108.5 kilos ang makukonsume nila. Yan ay approximate lang. Pwede natin yan babaan. Depende sa pagpapakain natin. Tinotal po natin yan is 200.25 kilos ang makukonsume nila up to harvest or i-compute natin sa bag 4 bags sa 50 heads na manok. Halimbawa, ang aalagaan nyo naman is 100 para madali, kitimes nyo lang to. By 2 lang. 23.75 times 2, ito po. 47.5 ang lalabas. Ganon din po yan. 68 times 2. Kasi 100 heads is 136 kilos. And then, kung 108.5 times 2 is 217. Pero kung automatic na hindi nyo po alam tong 50, pwede naman po na 0.75 times 100. So, yun. 47.5, ganun din po, 100 times 1.36 kilogram, 136 kilo po yung ating lalabas na kilos. And then, ganun din po, 100 heads times 2.17, 217 kilos. And then, kung isasam po natin yan, is 400.5 kilos or 8 bags. Yung makukonsume natin doon sa 100. Ang mahalaga, alam nila yung intake per bird. Para kung ilan yung alaga nila, halimbawa 25 lang muna alagaan, edi times lang nila kung ilan yung alaga nila. Pero yung mahalaga, alam mo na yung gagamitin mong pakain o budget mo para sa pakain. At least may target ka na kung magkano yung mauubos mo sa pagkain pa lang. Diba? At syempre, dahil nagkaroon na kayo ng idea na yung consumption nila sa feeds, syempre, hindi lang naman feeds ang kinokonsume ng mga manok. So, syempre, nagko-consume din sila ng tubig. Napaka-importante niyan dahil syempre katuwang niya ng ating pagpapakain. Kailangan may iniinom din sila para sa paglaki nila. So para magka-idea din kayo, ito po yung water consumption naman ng ating mga broiler. So from 1 to 7 days old, so ang nako-consume nila is 3.5 liters. So per bird, per week na po yan. Okay. Yan. Plus to 8 to 14 days or pang 2 weeks na, nagko-consume na po sila ng 5.50 liters per bird per week pa rin po. And then sa 14 to 21 days, ang nako-consume na po nila is 8 liters per bird per week na. Pagtungtong naman po ng 22 to 28 days, ang nako-consume po ng ating mga manok per bird per week po is 11 liters na po yan. Then pagtungtong ng 29 to 35, so medyo tumataas na yung consumption ng ating mga manok. So 14 liters per bird per week po. Then pagdating ng 36 to 42, ito yung finisher na 18 liters per head
per week. Yun po yung approximately na kukonsume po ng ating mga manok sa inumin. So, same thing din na ganun din sa feeds dahil yan ay depende pa rin sa kung kailan nila sila maha-harvest. Pwedeng mas early, di mas maliles din yung consumption nila sa tubig. At saka yung sa pagpapakain naman ad libitum. So, depende po, approximate naman, kaya natin nasabi yan, dahil ang dami nagtatanong, mag-aalaga ako ng ganito, ma'am. Ilang heads, ilang ba approximate po yung aking magagastos na pakain kasi naka-budget. Ganon din po sa ating tubig. At least, yan po yung halimbawa naman, okay lang na magsumobra, wag lang kukulangin. Malakas din silang uminom. At saka yung sa pagpapatipid ng pakain, yan ay depende din sa pag-aalaga natin. Lalo na kung tayo ay try yung gamitan ng technology kasi mas lalo silang titipid. At saka yung nano-based mix po natin, lalo na kung hindi tayo sigurado dun sa quality ng feeds na binibigay po natin sa kanila. So, pwede po tayo mag-add po dyan ng nano-based mix para mapunuan yung kulang na nutrients na kumukulang dun sa pagkain. As mas lalo tayong titipid. Halimbawa, yung 0.5 natin na per week per head, mabawasan man lang yan ng 10%, malaking halaga na para ma-less yung feed cost natin. Lalo na kung hindi aabot ng 42 days, kunwari 38 days o 32 days, medyo malalaki na yung mga manok mo. Yung iba talaga, yung ginagamitan ng technology, 32 days talaga nag-harvest na sila. So, yung tagal ng panahon ng pagpapakain mo, maliles yun. Diba? So, importante lang na masunod yung, kumbaga, yung recommended na intake nila. At the same thing sa water. At syempre, sa tulong na rin ng technology na maintenance na rin sa kanilang inumin. Sana po ay nabigyan po namin kayo ng kunting kaalaman ngayong araw na ito. And always remember, Team A2B will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye!